Napagod muna itong mga paa ng manok bago maging adobo. Sa wakas nga nakabili na ako ng chicken feet. Grabe, sobrang namiss kong kumain ito. Yung mga ganito kasi talaga, medyo mahirap hanapin dito sa UK. Buti na lang, meron akong na-discover na shop na nagda-deliver nito same day. Si Charlie and Chino, first time nila makakita ng ganito kadami na paa ng manok. Kaya ito ang dalawang bata, amazed na amazed. Ginawa pa ang laruan itong mga paa ng manok. Tapos binibilang niya kung ilan ba yung mga daliri. Hindi nga nila alam kung ano yung gagawin nila dun sa mga paa ng manok. Gusto pa ngang laruin muna bago maluto. Anyway, sabi ko, kailangan ko munang tanggalin yung mga kuko. Malinis na naman siya, pero ako pa pala yung kailangang mag-pedicure. Kaya ayan, isa-isa kong ginupit yung mga nails. Habang nagugupit nga ako dito, medyo napapatigil din. Dahil ang daming tanong ng dalawang bata. Ikaw ba naman hindi familiar na pwede palang kainin to? At yung mga paa ng manok, ayan, kung saan-saan na muna nakalakad. Napagod muna sila bago maging adobo. Diba? Bawat paa ata ini-inspection ni Charlie and Chino. Natatawa na lang ako kasi syempre nga hindi sila familiar dito. At parang hindi pa rin naman sila nakakakain ito. Baka din naman sila payagan ng kanilang daddy. Pero dito kasi sa bahay, walang sapilitan. Pag sinabi nilang gusto nilang itry, pwede nilang itry. Pero kung ayaw naman nila is okay na okay lang din. Pero syempre, nagluluto pa rin ako nito and pinapakita ko sa kanila. Dahil syempre naman Pinoy ang kanilang mommy. Half-half nga lang. Minsan katulong ko naman silang gumawa ng kimchi. And madalas naman dito sa bahay is English food. So para meron din silang idea dun sa mga pagkain ng tatlong lahi. Dito sabi ko, kailangan ko na mag-slice kasi nga lulutuin ko na yung mga paa ng manok. Nag-iiyak-iyakan dyan si Charlie. Akala ko ayaw niyang ipaluto yung mga paa ng manok. Yun pala, naiiyak daw siya dahil dun sa sibuyas. Oo nga naman, kahit naman ako nangingiyak-ngiyak dito habang naghihiwa. Nag-start na ako dito mag-gisa ng bawang at sibuyas. Sobrang dali lang naman magluto ng adobo. Nag-request na din si Charlie na siya na daw yung maglalagay ng mga paa ng manok. Kaso tingnan mo, isa-isa naman yung nilalagay niya. Sabi ko, ilahat na lang namin. Si Chino, takot siya sa apoy kaya hindi siya lumalapit dito sa stove. Kayo ba, ano yung gustong-gusto nyong luto dito sa paa ng manok? Parang ang natatry ko pa lang naman is adobo tsaka sa iyaw-ihaw. Suggest naman kayo na masarap na luto para matry ko din. Isa kasi itong chicken feet sa mga favorite kong kainin. Tsaka diba, natural collagen. Anyway, ito na nga, naglagay na ako ng mga pampalasa. Paminta, tubig, tapos itong toyo. Naglagay na din ako dito ng konting magic. And mas gusto ko dito yung manamis-namis. So naglalagay ako ng banana ketchup. And syempre sa adobo, hindi pwedeng makalimutan itong dried na bay leaves. Pinakulo ko lang ko ng konti, tapos nung medyo naiigan na siya, nag-add ako ng konting Sprite. Medyo nakulangan din ako sa lasa, so nag-add ako ng konting oyster sauce. And yan, perfect na yung timpla. Kailangan ko na lang antayin na lumambot itong chicken feet. Nagluto na din ako ng rice kasi excited na akong kumain. Parang ilang taon din akong hindi nakakain ito. At ito na nga, itry na ulit natin. Dahil mainit pa, nakakutsara tinidor muna ako dito. Hindi na kasi ako makapag-antay na palamigin pa to. Pinatry ko muna kay Chino itong merong sabaw. Feeling ko kasi hindi niya ngat-ngatin yung paa ng manok. Pero kumakain yung dalawang yan ng adobo. Hindi nga lang chicken feet, karne yung kinakain nila. And perfect kasi sobrang sarap. Si Charlie medyo nagdadalawang isip siyang mag-try. And ang dami-dami niya nga ditong tinatanong, gusto ko na lang kumain. And sabi niya, next time na lang daw niya itong itatry kasi medyo natatakot siya. Nilaro ba naman niya kanina yung paa tapos kakainin niya, diba? For sure naman magluluto ulit ako.